Isa na namang aralin ng Mini Bible College ang ating pag-aaralan sa sandaling ito sa programa bilang NTS 16. Sa patuloy nating pagsisiyasat sa buong banal na kasulatan, tayo ay dinala nito sa unang aklat ng Bagong Tipan, ang magandang balita ni Mateo. Mga mahal na tagapakinig, hindi ba kayo nagtataka sa sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa pagpapatawad at pagkakaroon ng tamang ugnayan sa iba? Mapag-aaralan natin ngayon ang itinuro ni Jesus tungkol sa relasyon at upang gawin kung ano ang tama. At muli na naman nating pakikinggan ang mga turo ni Pastor Dick Woodward sa Saling Tagalog na iyahatid sa atin ni Pastor John Hali. Sa atin pong pagsisimula, basahin po natin ang 17 kabanata dito po sa Mateo. Talatang 14 hanggang sa 21. Pagdating nila sa napakaraming tao, nilapitan siya ng isang lalaki na nanikluhod sa kaniya na sinasabi, "Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya ay may epilepsya at lubhanang nahihirapan. Madalas siyang nabubuwal sa apoy at sa tubig. Dinala ko siya sa iyong mga alagad at hindi nila siya napagaling." Kaya tumugon si Jesus, "Ulahing walang pananampalataya at lahing nagpakalihis. Hanggang kailan ako mananatiling kasama ninyo at magtitiis sa inyo? Dalhin siya rito sa akin." Sinuway ni Jesus ang demonyo at lumabas ito mula sa kaniya. Gumaling ang bata sa oras ding iyon. Pagkatapos lumapit ng bukod ang mga alagad kay Jesus at nagtanong, "Bakit hindi namin siya mapalayas?" Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ito ay dahil sa hindi ninyo pagsasampalataya. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, kung kayo ay may pananampalatayang tulad ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito ay lilipat. At walang bagay na hindi ninyo mapangyayari. Ngunit ang ganitong uri ay hindi mapapaalis, maliban sa pamamagitan ng panalangin at pag-aayuno." Nababasa natin ang mga kwento ng himala sa buhay at pagmiministeryo ng ating Panginoong Jesucristo. Dito po sa 17 kabanata nitong aklat na Mateo, at malalaman din po natin ang ilang mga bagay na itinuturo ni Jesus tungkol po sa pananampalataya. Sa pag-aaral na ito tungkol po sa pananampalataya, matutuklasan po natin ang isa sa mga tunay na panalangin sa Biblia. Kung ikukumpara po natin ang ibang aklat ng magandang balita o ebanghelyo kaugnay ng nabasa po nating kwento, malalaman po natin na ang taong ito ay may anak na sinaniban. Siya po ay lumapit kay Jesus at sinabing, "Mahabag ka sa aking anak, at kung may magagawa ka, gumawa ka ng paraan para sa amin." At pinansin po ni Jesus ang katanungang ito. Ang usapin po dito na kanyang sinabi ay hindi yung kung ako ba ay may magagawa. Wala na tayong masasabi sa katotohanan na may magagawa si Jesus. May ilang katanungan lamang sa kung ano ang kalooban niyang gawin, ngunit hindi sa makakaya niyang gawin. Dinala ni Jesus ang pasanang pananampalataya ng tatay na ito. Sinabi ni Jesus, "Hindi ito dahil sa kaya kong gawin. Ito ay dahil sa pananampalataya na taglay mo." Sa ibang aklat po ng ebanghelyo, nang marinig ito ng tatay, siya po ay umiyak at nanalangin. "Sumasampalataya ako, Panginoon. Tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya." Yun po ay naitala sa Marcos Kabanata 9, talatang 24. Lahat po tayo ay may marka ng pananampalataya. Nais kong ipahiwatid na lahat po tayo ay naniniwala, ngunit dumarating ang panahon kung saan ang antas ng pananampalataya po natin ay bumabagsak at nawawala ang ating pananampalataya. Walang sino man ang may perpektong pananampalataya. Marapat po na manalangin tayong lahat katulad po ng ginawa ng tatay na ito. "Sumasampalataya ako, Panginoon. Tulungan mo ako sa kawalan ko ng pananampalataya." Narito naman po ang kahilingan ng tapat na panalangin. "Tulungan mo ako upang tumaas ang antas ng aking pananampalataya at pababain ang antas ng kawalan ko ng pananampalataya." Ang tapat na panalangin ng tatay na ito, mga kaibigan, at ang tugon ni Jesus sa kanyang panalangin ay isa pong magandang aral tungkol po sa pananampalataya. At nang makausap ni Jesus ang kanyang mga disipulo o mga alagad, tinanong nila, bakit hindi namin siya mapalayas? Yun po ay sa Mateo, kabanatang 17, talata 19.
Makikita po natin dito na nagturo na naman tungkol sa pananampalataya ang Panginoon nung sinagot niya ang ganitong katagak. Ito ay dahil sa hindi ninyo pananampalataya. Sa palagay ko, kapag nababasa po natin ang kwentong katulad po nito, dapat po natin itanong ang tanong na ito, ano nga ba ang pananampalataya? Paano nga ba natin malalaman kung hanggang saan matatapos ang pananampalataya at kung paano nagsisimula ang kawalan natin ng pagtitiwala? Sa pamamagitan po ng gawa, ang panalangin natin ay dapat na, Panginoon, tulungan mo akong tumaas ang antas ng aking pananampalataya at pababain ang kawalan ko ng pagtitiwala. Ngayon sa atin pong pagpapatuloy, may magandang talata tayong mababasa dito po sa 18 kabanata ng Mateo. Sinabi doon sa 10 talata, ingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ito ay sapagkat ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng aking Ama na nasa langit. Sa patuloy po nating pag-aaral sa magandang balita o ebanghelyo at lalo na sa aklat po ng Mateo, tayo naman po ay mabilis na dadako sa maraming mga sulat at tingnan po natin ang mga bagay na nais kong pag-usapan po natin. Ang mga bagay na tingnan natin mula po sa maliliit na ito ay ang katotohanan tungkol po sa mga gwardyang anghel. Naniniwala ba kayo sa mga gwardyang anghel? Hindi ko nakakalimutan ang mga aksidente na naranasan ko sa maliit na kotse na tuluyan ng nawasak. Ako po ay tumayo sa lansangan at inisip ko kung paano ako nakalabas sa aksidenteng iyon na walang galos. Matapos kong maunawaan kung paano ako nakaligtas na walang gasgas, dumako ako sa katotohanan na ang tanging paliwanag nito ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 18, talata 10. Marahil mayroon akong gwardyang anghel na nakabantay sa akin sa oras na aksidenteng iyon. Maraming mga tao rin ang nagkaroon ng mga karanasan, nagpapaniwala sa kanila na mayroon silang gwardyang anghel. Naniniwala ba kayo dito, kaibigan? Ako mismo ay naniniwala. Nasa iyo ang desisyon kung maniniwala ka o hindi. Sa 18 kabanata po ng Mateo, makikita mo din ang pinakamahalagang mensahe tungkol po sa paksa na tinatawag dating disiplina ng simbahan. Tunay nga na ito po ay mensahe na nagpapahiwatig sa kahalagahan ng mga mananampalataya sa pagkakaroon po ng tamang relasyon sa kapwa nila mananampalataya. Sa pangangaral sa bundok, doon po sa Olibo, sinabi po ni Jesus na kung hindi maganda ang relasyon mo sa iyong kapatid, huwag ka nang lumapit at kumausap sa Diyos hanggang hindi mo naayos ang relasyon mo sa iyong kapatid. Unang gawin natin, lumakad at pumunta sa iyong kapatid at makipag-ayos sa kanya. At pagkatapos ay lumapit at kausapin ng Diyos. Ito po ay dahilang kung saan pinakita ni Jesus na dapat ang relasyon po natin sa ating kapatid ay maganda sa harapan ng Diyos. Una po sa inyong kapatid, tapos ay sa Diyos. Ito po ay napakahalaga sa kaugalian at katuruan po ni Jesus na dapat maging maayos ang ating relasyon sa kapwa natin mananampalataya. Mga giliw naming tagapakinig, bilang isang pastor, sa aking karanasan, madalas po na nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan o pagkakaunawaan sa pagitan po ng mga magkakapatid sa Panginoon. Natuklasan ko na ang hindi pagkakaintindihan ay tila katulad po ng bakterya. Kumakalat ang bakterya sa kadiliman ngunit hindi nabubuhay sa liwanag. Sa mensaheng ito, naniniwala ako na nagbibigay sa Jesus ng malaking kahalagahan sa pagitan po ng pakikipag-usap natin sa ating kapatid na alam nating nakasakit sa atin. Narito po ang ilang pamamaraan na binigay ni Jesus upang maitama ang paikitungo po natin sa ating kapatid. Sa pamamaraang ito, sinasabi sa atin ni Jesus na kapag ang mga mananampalataya ay nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, ang tanging maasahan nila ay ang liwanag dahil sa tuwing isisindi mo ang ilaw sa kabila ng hindi pagkakaintindihan, maraming usapin ang mawawala katulad po ng bakterya na hindi kayang mamuhay sa liwanag. Gayunpaman, kung hindi mo kayang mahalin ang iyong kapatid, ang hindi pagkakaintindihan ay kakalat at dadami hanggang magkakaroon ng hindi masusolusyon hidwaan sa pagitan ninyo magkapatid. Kung kaya, ibinigay ni Jesus ang paraang ito. Kung sa tingin mo ay ang kapatid mo ang nagkamali sa iyo, ay pumunta ka sa kanya. At kapag tanging kayo na lamang ang naroon ay kausapin mo siya. Ibukas mo ang liwanag sa iyong kalagitnaan. Kung hindi niya tinanggap ang katotohanan na may problema o may mga bagay pa rin na hindi maayos sa pagitan ninyo, ay tumawag ka ng kasama mo at bumalik at muli siyang kausapin. Ngunit kung wala pa rin nangyari, maaari mo nang sabihin sa buong simbahan. Ang pangunahing gawin mo lamang ay upang masolusyonan ang problema sa pagitan mo at ng iyong kapatid.
Mula mismo sa paanan ng pagtuturong iyon sa Mateo, Kabanata 18, nagbigay si Jesus ng pambihirang leksyon tungkol po sa kahalagahan ng pagpapatawad mo sa iyong kapatid. Maalala ba ninyo ang panalangin ng disipulo kung saan sinabi ni Jesus na kung hindi ka nagpapatawad ay hindi ka rin papatawarin? Lahat po tayo ay napatawad kaya dapat din tayo magpatawad. Dinagdag pa ni Jesus ang turong ito sa panalangin ng disipulo. Sinasabing, ngunit kung hindi ninyo patawarin ang mga tao sa kanilang mga pagsalangsang, hindi rin kayo patatawarin ng iyong Ama sa inyong pagsalangsang. Yun po ay sa Mateo, Kabanata 6, talata 15. Kung titingnan po natin ang talatang ito ng panalangin ng disipulo, sinasabi ko na hindi tayo pinatawad ng Diyos dahil pinatawad natin ang ating kapatid. Ngunit pinapatawad natin ang ating kapatid dahil tayo ay pinatawad ng Diyos. Narito po ang isang magandang talinghaga na naglalarawan at nagpapakita kung ano ang nais ipahiwatin ni Jesus nang sinabi niya ang mga salitang iyon. Isang tao po ang nagkautang ng malaki. Ito marahil ay milyon-milyon dolyares. Sa kanilang panahon noon, kung nagkautang ka ng ganito kalaki tapos hindi mo kayang bayaran, ay ipapakulong ka ng nagpautang sa iyo. At sa kulungang ito ay hindi mababawasan ang iyong pagkautang. Kung kaya habang buhay ka na lamang nakakulong. Maaari nilang gawin ang nais nila. Ibenta man ang asawa mo o iyong anak upang maging alipin. Kinukuha nila ang mga nais nilang kunin at pinapalit sa iyong utang. Sa talinghagang ito, ang taong ito ay nasa mahigpit na kalagayan. Nang dumating ang araw na haharapin niya ang hukuman dahil sa kahihiyan, siya po ay nanghina at umiyak at nagbakaawa sa taong pinagkakautangan niya, nakalimutan na ang kanyang pagkakautang. Ang taong nagpautang sa kanya ay nahabag at sinabing, kinansila ko na ang lahat ng utang mo. Masasabi natin na milyon-milyong dolyares ng pagkakautang ang nakansila. Sa kanyang pag-uwi, ang taong napawalang bisa ang kanyang utang ay nasalubong ang isang tao na nagkautang din sa kanya ng 20 dolyar. Hinawakan niya ang kanyang liig at sinabing, bayaran mo ang inutang mo at kung hindi, ipapakulong kita. Ilang mga taong tiningnan ang ganitong mga pangyayari. Sila po ay nanlulumo. Binalikan nila ang taong unang nagpautang at sinabi ang nangyari. Kasama niyang bumalik sa korte ang taong pinautang niya at sinabi sa kanya, hindi mo naunawaan ang mensahe. Kinalimutan ko ang milyon-milyong dolyar mong utang, ngunit hindi mo pinatawad ang nagkautang sa iyo ng 2 dolyar. Binabawi ko na ang sinabi ko. Ikaw ay babalik sa kulungan. Ibebenta ko ang asawa at iyong mga anak at kukunin ko ang kanilang mapagkakakitaan. Mga kaibigan, kahit na ito ay isang kwento lamang, sinasabi po ng Panginoong Yesus, gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kapag hindi kayo nagpatawad ng taos sa inyong puso sa bawat kapatid sa kanilang pagsalangsang. Maliwanag po yan sa Mateo, Kabanata 18, talata 35. Mga kaibigan naming tagapakinig, nakikita ba ninyo kung gaano kahalaga ang kaugalian at katuruan ni Jesus na dapat maging maayos ang relasyon natin sa ating mga kapatid? Ang tanging paraan upang maging maayos ang relasyon natin sa ating mga kapatid ay matuto tayong magpatawad. Lahat po tayo ay hindi perpekto, kaya may pagkakataon na sasabihin mo ang mga salitang ito, nagkamali ako, patawarin mo ako, mapapatawad mo ba ako? O kaya naman ay nagkamali ka, nasaktan mo ako, ngunit pinapatawad na kita. Kung hindi man ito gusto ng iyong kapatid, katungkulan mong makipag-ayos sa kanya. Kung siya man ay nagkasala sa iyo, responsibilidad mong patawarin siya. At darating din ang panahon na patatawarin ka niya. At may pagkakataon na patatawarin mo din siya. Ngayon sa atin pong pagpapatuloy, isa po sa mga apostol ang nagtanong kay Jesus. Ang sabi niya, Panginoon, makailang ulit bang magkasala sa akin ang kapatid at siya ay aking patatawarin? Hanggang sa makapito ba? Sinabi ni Jesus sa kanya. Sinasabi ko sa inyo na hindi lamang makapito, kundi hanggang sa makapitong-pitong ulit na ayon kay Jesus na dapat mong patawarin ang iyong kapatid, gaano man ito kadami. Maliwanag po yan sa Mateo, Kabanata 18 pa rin, talatang 21 hanggang sa 23. Ang 18 kabanata ng Mateo ay punong-puno ng mga katuruan ni Jesus tungkol po sa relasyon ng tao. Habang sinisiyasat po natin ang mga katuruan ito ni Jesus, makikita po natin na hindi pangkaraniwan na paglalarawan ang ginawa ni Jesus sa kanyang pagtuturo doon po sa tuktok ng bundok ng Ulibo.
Ito din po ang dahilan kung bakit pinag-aralan nating mabuti ang pangangaral sa bundok. Ang pangangaral sa bundok na iyon ay ang pundasyon ng lahat ng katuruan ni Jesus. Habang nagpapatuloy tayo sa Ebanghelyo ayon kay Mateo na pinag-aaralan ang mga turo at kaugalian ni Jesus, matutuklasan po natin na si Jesus ay patuloy sa kanyang pagtuturo. Mababasa po natin na siya ay nagtuturo sa pamamagitan ng pakikipag-usap, sa pamamagitan ng talinghaga, sa isang pagtatanong, sa pamamagitan ng pagpapagaling niya sa ibang tao, at kahit pa sa pamamagitan ng pakikipag-harapan niya sa mga reliyosong grupo. Ngayon sa atin pong pagpapatuloy, dito po sa 19 na kabanata nitong Mateo, mababasa po natin ang isang halimbawa ng pagtuturo ni Jesus na mula po sa pakikipagharap niya sa mga reliyosong grupo. Nais ng mga reliyosong pinuno na ito na siraan si Jesus. Narinig nila na si Jesus ay nagtuturo tungkol sa kasal at diborsyo na salungat sa turo ni Moses sa kanilang pagkakaunawa. Kaya upang siraan siya sa harap ng maraming tao, tinanong nila siya sa katayuan niya tungkol sa paghihiwalay. Kanilang tinanong, na ayon ba sa kautusan na palayasin ng isang lalaki ang kaniyang asawa sa anumang dahilan? Yan po ay sa Mateo, kabanata 19, talata 3. Ganito po ang kanilang pagkakaunawa sa mga turo ni Moses. Ngunit tumugon po si Jesus sa pamamagitan ng pagbigay ng kahulugan na ayon sa banal na kasulatan tungkol po sa kasal at paghihiwalay. Narito po binanggit ni Jesus si Moses at binigay niya ang katuruan ng mananampalatayang Hebreo sa katayuan nito tungkol po sa kasal. Naalala ba ninyo, kayong mga eskolar ng Lumang Tipan, na habang sinisiyasat natin ang aklat ng Genesis na nakita natin kung paano tinatag ng Diyos ang utos ng buhay na tinatawag nating kasal nung simula? Ang Diyos ay kumuha ng dalawang katauhan at pinaparis ang mga ito upang sila ay maging mga magulang. At bilang mga magulang, magkakaroon sila ng mga anak na magiging pares din at magiging mga magulang at dadami ang kanilang lahi. Ganito po ang paraan ng Diyos kung paano mapupuno ng tao ang mundo. Nang tinanong ng mga reliyosong pinuno si Jesus tungkol po sa kasal, sumagot si Jesus ng ganito, dapat ninyong balikan ang unang aklat ng Lumang Tipan, ang Genesis. Dapat ninyong balikan ang aklat ni Moses at unawain kung ano ang kasal at kung paano ang nararapat dito. Kaya pinakita po ni Jesus kung paano balikan ang aklat ng Genesis. Ang aklat po ng Genesis ay tungkol po sa panimula. Sinabi sa atin ng Diyos ang tungkol sa panimula dahil nais ng Diyos na ilarawan ang mga bagay-bagay upang maunawaan po natin kung ano ang dapat dito. At ito nga ay tungkol po sa kasal na matatagpuan sa Mateo, kabanata 19. Dapat nating bigyan ng kaunawaan ang kasal ngayon katulad po ng pagbibigay ng Diyos ng kahulugan nito sa aklat po ng Genesis. Mga gilo naming kaibigan, sinabi ni Jesus sa atin na dapat nating balikan ang simula at tingnan kung ano ang kasal at mauunawaan po natin kung ano ang nararapat para po dito. Makikita po natin na ang kasal ay isang relasyon sa pagitan po ng lalaki at ng babae. Una po sa lahat, ang pagpapakasal ay relasyon na kalooban ng Diyos. Ito po ay panghabang buhay dahil ang Diyos ang nagdisenyo ng relasyong ito. Tanging ang Diyos ang nagplano ng kahulugan para sa pagpapakasal. Kaya dapat nating isipin na ang kasal ay naisulat sa banal na kasulatan. Maaari mong sabihin na ang pagpapakasal ay relasyon na kalooban ng Diyos dahil ang Diyos ang bumuo nito. Pangalawa, ito po ay relasyon na kalooban ng Diyos dahil kung ang kasal ay pag-iisang dibdib sa harapan ng Diyos, masasabi mong ang Diyos ang nagtatag ng kasal na ito. Ang Diyos ang original na Kupido dahil ibinigay ng Diyos si Eva kay Adan at pinagsama silang dalawa. Sa ganitong kaisipan, mailalarawan natin ang napakagandang tanda ng kasal na ginawa ng Diyos. Pinahiwatig ni Jesus ang kasal na gawa ng Diyos sa mga salitang ganito. Ang pinagsama nga ng Diyos ay huwag paghihiwalay ng tao. Yan po ay sa Mateo, kabanata 19, talata 6. Ito po ang tunay na pag-iisang dibdib. Ayon kay Jesus, ang kasal ay kasal na gawa ng Diyos pag ang dalawang nagmamahalan ay sinasabing ang Diyos ang nagtaguyod sa aming kasal at ang Diyos ang bumuo ng aming kasal. Mga kaibigan, ang kasal na tinuturo ni Jesus ay relasyon na panghabang buhay at isang matibay na relasyon. Isa po sa mga apostol, iniisip ko na ito ay si Pedro, ang nagsabi po ng ganito. Kung ganyan ang kalalagyan ng lalaki at ng kaniyang asawa, makakabuti pang huwag nang mag-asawa. Ayon po sa apostol na iyon, kung walang salitang diborsyo, kung walang paraan upang mapaghiwalay ang kasal o mapawalang bisa ang kasal,
Ang nasa kanyang kalooban ay mas mabuti pang hindi mag-asawa kaysa pumasok sa panghabang buhay na relasyon. Hindi po sinasabi ni Jesus na maaari kang magtawag ng matalinong abogado o pastor na magsasabi ng parehong bagay. Maaari ka pa rin makaalis mula sa pagkakasal. Lahat ay may paraan upang makaalis dito. Hindi ito sinabi ni Jesus upang sabihin sa ibang salita ang sinabi ni Jesus, hindi matatanggap ng lahat ng mga tao ang pananalitang ito, kundi doon lamang sa pinagkalooban. Sa aking pagpapaliwanag sa mga salitang iyon ni Jesus, walang lalaki o babae ang makakaranas ng lahat ng plano ng Diyos tungkol sa matibay na relasyon ng kasal, maliban na lamang kung tutulungan ng Diyos ang lalaki at ang babaeng iyon. Sa maikling salita, ang kasal na ito ay relasyon na kaloob ng Diyos dahil ang Diyos ang bumuo nito. Ang Diyos ang nagplano ng kasal at tanging ang Diyos ang mangangalaga sa kasal na ito. Walang sino man ang makakaranas ng kasal na ginawa ng Diyos maliban na lamang kung tutulungan sila ng Diyos. Maliban kung sila ay hihingi ng tulong mula sa Diyos. Mga giliw kong kaibigan, nais kong tanungin ito sa inyo. Nahihirapan na ba kayo sa inyong relasyon mag-asawa? Kung nararamdaman mo na ang pagpapakasal ay mahirap, alalahanin mo ang plano ng pagpapakasal na nasa banal na kasulatan at ang paraan upang isagawa ang planong ito ay sa pamamagitan po ni Kristo, ng banal na Espiritu at ng Diyos Ama. Sinabi po sa atin ng banal na kasulatan na hindi natin mararanasan ang plano ng Diyos sa kasal maliban na lamang kung tutulungan niya tayo. Ayon po sa banal na kasulatan, hindi tayo magiging sapat na magkapares, magulang o tao kung wala ang tulong mula sa Diyos. Lagi nating hingin sa Diyos na lumalang sa atin at gumawa ng kasal upang ipakita ang karanasan ng pagpapakasal ayon sa kanyang plano at ipanalangin sa kanya na isakatuparan niya ang plano niya sa pagpapakasal. At pagkatapos humanap ng mabuting pastor na tunay na naniniwala sa Diyos at nagtitiwala sa salita ng Diyos upang tulungan ka sa iyong pagpapakasal. Tinuro ni Jesus sa 19 na kabanata nitong magandang balita ni Mateo, na mayroon kang kasal na kaloob ng Diyos. Maaari mong sabihin ang 3 bagay na ito tungkol po sa iyong kasal. Una, ang Diyos ang nagbuklod dito. Pangalawa, ang Diyos ang nagbigay nito at tanging ang Diyos ang mangangalaga nito. Sinabi po ni Jesus na ang kasal na gawa ng Diyos ay panghabang buhay na relasyon. Sa pagpapatuloy po natin sa 19 na kabanata ng Mateo, tinuro ni Jesus na ang kasal ay isang relasyon na may hangarin. Mahirap natin maunawaan ang biblikal na kasal kung hindi po natin tinitingnang mabuti ang pakahulugan po nito. Ano nga ba ang layunin ng Diyos nang binuo niya ang kasal? Marahil may pagkakataon na ganito po ang iniisip natin. Ano ang layunin nito para sa akin? Sa tuwing naiisip ng tao na magpakasal, kadalasang iniisip ng tao na nakakapagtaka kung ano ang gagawin ng babae ito sa akin. Kapag ang lalaki ay nakumbinsi na ang buhay niya ay bubuti kapag papakasal niya itong babae, dahil dito siya ay papasok sa pagpapakasal. Sa pareho pong kaisipan, ganito din ang maiisip ng babaeng ikakasal. Iniisip ng babae ang kanyang seguridad at iniisip niya ang lahat ng matatanggap niya mula sa kanyang mapapangasawa. Karaniwan na ganito ang iniisip po ng mga tao bago pumasok sa pagpapakasal. Sinabi ni Jesus na kung talagang nais mong maunawaan ang pagpapakasal, ay intindihin nating mabuti ang pinagmulan nito. Ano ito para sa Diyos? Alalahanin po natin ang halimbawa ni Job. Sa aklat po ni Job, ang mga kamay ni Job ay nasa gitna ng lahat ng kanyang paghihirap. Tinatanong ni Job ang ganitong katanungan, ano nga ba ang matatanggap ng tao mula sa Diyos sa pagiging mabuti? Si Eliho ay lumapit sa buhay ni Job at kanyang sinabi, Job, huwag mong ilagay ang sarili mong kamay sa gitna ng iyong buhay. Tumingala ka at hayaan ang Diyos na humawak sa iyong buhay. Huwag mong itanong na ano ang ibibigay ng Diyos sa aking kamay. Ganito ang iyong itanong, ano ang ginagawa ko sa aking kamay, Panginoon? Kung titingnan po natin ang ginawa ni Job, ay makikita ninyo ang inyong sarili mula po sa kaisipan ng Diyos. Kapag naunawaan mo na ang iyong pagpapakasal, ganito po ang maaari mong itanong. Ano ang plano ng Diyos sa kasal? Ano ang nasa isip ng Diyos nang binuo niya ang pagpapakasal? Dahil po dito, mauunawaan mo kung bakit ang pagpapakasal ay panghabang buhay na relasyon. May makikita din tayong karapatan tulad po ng mga bata. Tulad ng ibang mga bagay, ang pagpapakasal ay mensahe ng Diyos upang ang mga bata ay maipanganak, maalagaan at maihanda upang harapin ang buhay dito po sa mundo. Kung ang kasal ay matibay at matatag, sa ganoon ang mga batang ipapanganak mula sa kasal na iyon
ay magiging matatag ding persona. At matibay dahil sa paraan ng pag-aalaga at paghahanda niya sa buhay. Gayunman kung ang kasal ay hindi po panghabang buhay, kung walang talagang pangako sa pagitan ng mag-asawa, ano po ang magiging kapalaran ng mga bata sa pagkakaroon po ng permanente, matibay na kahulugan kung saan sila ay maaalagaan at maihahanda sa buhay na harapin. Kung titingnan po natin ang kasal mula sa pangunawa ng mga bata, makikita po natin kung bakit tinuro ni Jesus na ang pagpapakasal ay panghabang buhay na relasyon. Mga kaibigan namin tagapakinig, hindi lamang ito ang kabanata sa Biblia tungkol po sa pagpapakasal. Naniniwala ako na nakasulat din sa Biblia ang tungkol po sa paghihiwalay na matatagpuan po sa aklat ng unang Korinto, kabanata 7. Hindi muna ako tutungo sa detalyeng ito sa ngayon. Ngunit kung tayo po ay dadako sa mga sulat ni Apostol Pablo, makikita po natin na may ilang mga kasulatan tungkol po sa pagpapakasal at paghihiwalay. Dito po sa mensaheng ito, binigay ni Jesus ang basihan ng paghihiwalay. Ang basihan ay ang pagtataksil. Ayon kay Jesus, ang pagpapakasal ay kasunduan sa pagitan po ng dalawang tao base po sa kanilang pagbubukod. Ngunit kung ang pagsasama nila ay nalabag, ang kasunduan ay mawawala. Hindi pinaliwanag ng ilan ang pagkakasabing ito ni Jesus. Ngunit marami po ang nagpaliwanag nito. Kung pag-aaralan po natin ang aklat ng Korinto, naniniwala ako na bibigyan tayo ni Pablo ng isang basihan ng paghiwalay. Hindi ko po iniisip na masasabi ninyong walang tinuturo ang Biblia tungkol po sa paghiwalay. Ngunit maghihintay ako hanggang sa mapag-aralan po natin ang aklat ng unang Korinto upang bigyan tayo ng malawak na kaisipan tungkol po sa pagpapakasal at paghiwalay. Sinabi po sa atin ng banal na kasulatan na hindi tayo magiging sapat na magkapares kung wala ang tulong ng Diyos. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Ito po ay sa aklat ng mga awit, kabanata 127. Walang kabuluhan sa inyo na mahuli upang kumain ng tinapay ng pagdadalamhati, pag-aalala tungkol sa pamilya ng sinusubukan mong alagaan. Tanging ang Diyos ang magtatayo ng bahay at ng pamilya. Hindi kayo magiging sapat na magulang kung wala ang tulong ng Diyos. Pakatandaan po ninyong bagay nito. Sa mensaheng ito, sinasabi po ni Jesus na kulang ang kakayahan nating maging magulang kung wala ang tulong ng Diyos. Maliban na lamang po kung tutulungan ng Diyos ang magkaparis, ang mag-asawa, ay hindi sila mamuhay kasama ang isang tao sa buong buhay nila. Dapat kasama natin ang Diyos upang tulungan tayo maging sapat sa pagiging magulang at sapat sa pagiging mag-asawa. Ang dakilang mensahe ng kasulatan, lalo na po sa mga turo ni Jesus tungkol po sa bagong kapanganakan, ay sinasabing hindi tayo magiging sapat na tao kung wala ang tulong ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman, ayon kay Jesus, kung ganon, ay huwag kang magtataka sa sinasabi ko sa iyo. Kinakailangang ipanganak kang muli. Maliwanag po yan sa Juan, kabanatang 3, talatang 6 at 7. Sa atin pong pagpapatuloy pa sa pag-aaral dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, tayo po ay magpatuloy dito po sa 19 na kabanata. Dito natuklasan po natin ang pamilyar na kwento na matatagpuan din po sa ibang aklat ng Ebanghelyo. Ito po ay kwento na tinatawag nating ang kwento ng mayaman. Ang kwento ng mayaman na batang pinuno. Ang mayaman na batang pinunong ito ay nagtaglay po ng lahat ng simbolo ng katayuan. Siya po ay mayaman, siya ay may pinag-aralan, at siya po ay reliyoso. Siya ay pumunta at lumuhod sa paa ni Jesus at sinabing, "Mabuting guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Mga kaibigan, kung ilalagay po natin ang kwentong ito sa ating kultura sa ngayon, ilarawan po natin ang isang anak ng mataas na opisyal na nakasuot ng mamahaling kasuotan, na naglalakad sa kalye, taglay niya ang lahat ng mga simbolo sa katayuan at masabing siya ay may mataas na katayuan sa buhay. Iisipin po ninyo na siya ay naglalakad kasama ang kanyang mga bantay. Pagkatapos nito ay isipin po ninyo ang isang karpentero na naglalakad sa kalye na nakasuot ng pangkaraniwang kasuotan at sira-sirang sapatos. Nang tumakbo ang mayaman sa kalye at lumuhod sa kanyang harapan, suot ang mamahaling kasuotan at sinabi niya sa karpentero, "Mabuting guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Hindi ba ito makapagpapatigil sa trapiko?
Ganito po ang nangyari dito. Si Jesus ay isang karpentero na may mababang bansag. Wala siyang taglay na anumang simbolo ng katayuan. Ngunit ang taong ito na may taglay na mataas na pinag-aralan ay lumapit at lumuhod sa kanyang harapan. At sinasabing, "Mabuting guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan?" Nalaman po natin na ang mga apostol ay nasa malapit lamang nang naganap ang di pangkaraniwang pangyayaring iyon. Marahil ito po ay nakikita nila, ngunit hindi po nila naririnig ang kanilang usapan. Nang makita nila ito, sila po ay namangha. Malamang inisip nilang may bagong apostol na tayo. Masdan ninyo ang kabataang iyon. Siya ay mayaman, siya ay may dugong bughaw, siya ay reliyoso at may pinag-aralan. Kamangha-manghang kandidato. Gayunpaman, matapos ang maikling paikipag-usap kay Jesus, nakita nila ang lalaking ito na umalis at napakalungkot. Bumalis sa Jesus sa kanyang mga alagad na umiiling-iling at sinabing, napakahirap para sa kanilang may kayamanan ang makapasok sa pag-aari ng Diyos. Ang dumaan sa butas ng karayom ay higit na madali para sa isang kamelyo, kaysa sa isang lalaking mayaman na makapasok sa pag-aari ng Diyos. Ang mga apostol ay nanghinayang at sinabi nila, kung hindi siya maliligtas, sino ang mga maliligtas? Sagot po ni Jesus, ang mga bagay na hindi maaaring gawin ng tao ay maaaring gawin ng Diyos. Yun po ay sa Aklat ng Lucas, Kabanata 18, talata 24 hanggang sa 27. Ang tanong ko po, ano nga ba ang nangyari sa pag-uusap na iyon? Ang mayaman na batang pinuno na nagtanong kay Jesus, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sinabi niya ang bagay na ganon. Tumugon po ang Panginoong Jesus, nalalaman ko na ang kautusan, binanggit ni Jesus ang mga kautusan sa pangalawang tableta na nakaukol na relasyon natin sa ating kapwa. Sinabi sa kanya ng mayaman, lahat ng iyon ay ipinamuhay ko mula sa pagkabata. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya, ikaw ay nagkulang ng ilang bagay. Si Marcos po ay nagdagdag ng magandang detalye dito. Ayon kay Marcos, habang pinagmamasdan niya ng mabuti si Jesus, siya ay nagkaroon ng tunay na pag-ibig sa taong ito. Tumingin sa kanya si Jesus habang ang damdamin niya ay sumigla sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat mong pag-aari, gaano man karami ito. Ipamahagi mo sa mga dukha, at ikaw ay magkakaroon ng kayamanan doon sa langit. Halika, sumunod ka sa akin. Yan po ay sa Lucas, Kabanatang 19, talatang 22. Bakit sinabi ni Jesus na gawin ng lalaki ang 5 bagay na ito? Pumunta ka, ipagbili mo, ibigay mo, halika, sumunod ka. Sinasabi ba ni Jesus ang mga ito dahil ito ang paraan upang makamit ang buhay na walang hanggan? Pumunta ka, ipagbili mo, ibigay mo, halika, sumunod ka. Sa iyong pangunawa, sinabi ba ni Jesus sa inyo na kayo ay mangako na maging dukha at ipamahagi ang lahat ninyong pag-aari? Kung ikukumpara po natin ang lahat ng pakikipag-usap ni Jesus, sa tingin ko dadalhin kayo sa ganitong kaisipan. Ang talagang sinabi ni Jesus sa taong ito ay upang talikuran ang kanyang kasalanan. Ang pagtalikod sa kasalanan ay iba sa tingin ng karamihan. Ganon din sa isang babae na nasa balon na inilarawan sa 4 na kabanata dito po sa Ebanghelyo ayon kay Juan. Ang babaeng ito ay may 5 asawa na naninirahang kasama ang isang lalaki na hindi niya asawa. Ang pagtalikod sa kasalanan ng babaeng ito ay upang ibalik at itama ang kanyang pamumuhay. Ito po ang dahilan kung bakit binanggit ni Jesus ang tungkol po sa kanyang buhay pag-aasawa nang sinabi ng babae na kailangan niya ang tubig ng buhay. Gayunpaman, ang inuunan ng lalaking ito ay ang kanyang pag-aari upang masiguro nais ituon ni Jesus kung ano ang tunay na kahulugan ng pagtalikod sa kasalanan sa pamamagitan ng lalaking ito. Binigay ni Jesus sa kanya ang isang panahon. Ipagbili mo ang lahat ng iyong pag-aari, hindi ito kayang gawin ng lalaki. At mababasa po natin ang magandang salita na nagsasabing, nang siya ay lumayo, siya ay pinagmasdan ni Jesus. Mga kaibigan naming tagapakinig, ang pag-uusap na ito sa pagitan po ni Jesus at ng mayaman na batang pinuno ay nakatuon sa tinatawag nating ang halaga
ng pagiging disipulo. May halaga ba sa inyo ang pagiging tagasunod ni Kristo? Ano ang makikita nating pagpapahiwatig at pagsasagawa sa pag-uusap na ito? Hindi ko nais na sabihin o ipahiwatig na ang pag-uusap na ito ay nagsasabing hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi mo binebenta ang lahat mong kayamanan. O handang gawin ang ilang bagay na ito. Gayunman, hindi ko sinasabi na ang pag-uusap na katulad nito ay nagtuturo sa atin ng gaya nito. Hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan kung hindi mo pinagsisisihan ang iyong mga gawain. Ano man ang kahulugan nito sa iyo, ang ibig sabihin ng pagsisisi ay upang isiping muli. Ang pagsisisi ay upang baguhin ang ating kaisipan. Pagbabago ng kagustuhan, pagbabago ng puso, at buong pagbabago ng direksyon. Ang pagsisisi ay buong pagtalikod at lumakad sa tamang daan. Ayon po kay Dietrich Bonhoeffer, siya ay gumamit ng ekspresyon mababang biyaya. Si Bonhoeffer po ay isang Luteranong ministro na nandun po sa Nazi Alemanya. Sa ibaba po ni Hitler, si Bonhoeffer ay matapang na ipinangaral ang halaga ng pagiging disipulo. Mula po sa kanyang pulpito, sa pag-uumpisa ng digmaan, siya po ay pinapatay dahil sa tangkang pagpatay kay Hitler. Sa kanyang sulat para sa kanyang ina mula sa bilangguan, makikita mo ang kanyang katayuan tungkol po sa pagsunod at hindi pagsunod. Sumulat siya ng libro na pinamagatang Ang Halaga ng Pagdidisipulo, kung saan ginamit niya ang katagang mababang biyaya. Lahat po tayo ay niligtas ng biyaya, ngunit ang biyaya ay hindi po mababa. Hindi tayo maliligtas dahil sa pagbibigay natin ng mga pag-aari. Hindi tayo maliligtas dahil ginawa natin ang 5 bagay. Ngunit kung tayo po ay nailigtas, maraming bagay ang ating gagawin. Ang mga bagay na ito ay tatawaging bunga ng pagsisisi. Ito po ang sinasabi ni Juan na taga-bautismo at ito din ang sinasabi ni Jesus. Hindi binautismuhan ni Juan ang mga tao hanggang hindi nakikita sa kanila ang bunga ng pagsisisi. Hindi pinangako ni Jesus sa mga tao ang kaligtasan na walang pagsisisi. Si Jesus at Juan na taga-bautismo ay pareho po ang pananaw tungkulin sa pamamagitan ng buhay ng ibang tao. Mga kaibigan naming tagapakinig, ilang mga tao ang naniniwala na ang mayaman at batang pinuno ay si Marcos. Ang sumulat sa pangalawang aklat ng Magandang Balita, paano nalaman ni Marcos na siya ay pinagmasdan ni Jesus at kanyang minahal. Sinabi din nila ng mayaman at batang pinuno na ito ay bumalik at napagpasyahang magsisi. Ang pag-uusap na ito sa pagitan ni Jesus at ng mayaman na batang pinuno ay hindi po nakatuon sa tanong na ganito. Ano ang nararapat kong gawin upang maligtas? Gayunman, ang tanong na ito ay nasagutan. Ang sabi po, ano ang patunay o bunga ng iyong pagsisisi? Mulit tingnan po natin mabuti ang nais ipahiwatig sa atin ni Jesus sa kanyang pagtuturo. Hingi natin sa banal na Espiritu upang ihayag sa atin ang ibig sabihin ni Jesus sa pag-uusap na ito ng mayaman na batang pinuno at sumunod. Huwag kang lumayong malungkot. Sumunod ka at magalang. Nagsisi ka na ba? May araw ba na nagkaroon ka ng pagkakataon upang baguhin ang iyong pag-iisip at puso at direksyon ng iyong buhay? Kung gayon, pinapasalamatan namin ng Diyos na ikaw ay naging tapat na mag-aaral dito sa Bini Bible College. Ngunit kung ikaw ay hindi pa nagsisisi, inaanyayahan ka ngayon ng Diyos na humarap sa Kanya at umpisahang sumunod sa Kanya. Umaasa kaming gagawin ninyo ito ngayon at maaari mong sabihin sa iba o sa iyong guro at pastor ang iyong pasya. Dalangin namin ang mga araling ito ay makakatulong sa inyo upang lumago ang inyong kaalaman at pananampalataya. Dalangin din namin na ang biyaya ng Diyos at Kanyang Espiritu ng Kanyang pag-aalaga ay mananahan sa inyo hanggang sa susunod nating pagsasama-sama.